Many people are preoccupied with the idea of death, with the fear of dying. Fear makes people die many times before actual death. Kaya yung mga taong laging nag-iisip ng kamatayan, natatakot sa kamatayan, maraming ulit na silang namamatay bago pa nga ito dumating. Kasi parang kamatayan na rin yun, yung lagi mong maisip, lagi mong katakutan, para ka na rin namamatay maraming ulit. How to face death? Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, o kaya ay die another day. Huwag na lang today, another day. Die one day, but live every day. Keep in mind, death is God-ordained. Hebrews 9:27, people are destined to die once. So talagang destino, talagang takda na ang tao ay sumakabilang buhay. Ecclesiastes 3:1-2, there is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. For instance, a time to be born and a time to die. Nakatakda ang lahat. Kung tayo isinisilang, tayo ay isa sa kabilang buhay. Kung tayo ay binibigyan ng panahon dito sa lupa, bibigyan tayo ng panahon doon sa kabila. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Napakahalagang verse itong nasa Ecclesiastes 12:7 na ito, na ang ating daw lupang katawan ay babalik sa lupa pag tayo ay namatay. At ang espiritu naman na ipinahiram sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, ay babalik sa Kanya. So, naghihiwalay ang katawan at ang espiritu may kani-kanyang pupuntahan. None of them is destroyed because matter cannot be created nor destroyed. After it's created by God, one-time, big-time creation, hindi na yan pwedeng ma-destroy. So, yung dust, pag tinignan natin yung ating katawan, pagka pinag-aralan mo yan, sasabihin, maagnas yan, kakainin ng ganito at ng ganon, sasama sa lupa, pero hindi siya nade-destroy. Nare-recycle lang ang katawan dahil lahat ng element ng katawan ay galing din sa lupa, bumabalik sa lupa. At ganon din ang espiritu na galing sa Diyos, cannot be destroyed, bumabalik sa Diyos. Quantum physics has a very interesting insight that parallels with the idea of eternal life. The idea of dying and raising up the dead, or the preservation of the spirit, is similar to the quantum idea of destroying and reconstructing matter. Sa quantum conservation of information, sinasabi na, information cannot be destroyed. The amount of information contained in matter remains even if that matter is destroyed. Information is the way the particles are arranged. Even if the arrangement of particles is broken up, each particle still contains the information like it was arranged before. Particles of matter can be reconstructed because of the information they contain. So yan ang sinasabi natin na parallelism ng katuruan tungkol sa eternal life, na hindi naman talaga na-destroy yung katawan, re-reconstitute lang, na re-recycle, at ang espiritu bumabalik sa pinanggalingan. So, hindi dapat katakutan ng kamatayan tulad ng sobrang takot ng iba. Parang the end na ng lahat. No, walang the end. Nagkakaroon lang ng bagong buhay. Kabilang buhay nga ang tawag dyan sa ating sariling wika. Kaya napakahalagang maintindihan natin na yung kamatayan ay paglipat lang. Pag-graduate nga ang tawag natin dyan eh. Paglipat sa isang uri ng promotion dahil biruin mo babalik ang iyong spirito sa Diyos. Huwag dapat katakutan, huwag iwasan ng sobra-sobra kasi hindi naman talaga yan naiiwasan kung takda na. Why? Because death is part of life. It is part of nature. Psalm 89:48, who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? The obvious answer is no one. Walang isinilang ang hindi mamamatay. Kahit ka pharaoh, kahit ka emperor, kahit ka presidente, kahit ka religious leader, lahat pumupunta doon sa next chapter ng buhay, yung kabilang buhay. Walang nakakatakas sa ganitong uri ng pangyayari. Kaya useless na sobrang isipin at useless na
katakutan. Ecclesiastes 7:1, the day of death is better than the day of birth. The day of death is better than the day of birth. Ito kaya yung equal sa tinatawag ng quantum physics na reconstitution, kaya better, because we get reconstituted. And death is, as we have said, inevitable, inescapable, cannot be avoided. Job 30:23, I know you will bring me down to death, to the place appointed for all the living. So magandang yan ay matanggap sa simula pa lang. Para kung nangyayari na meron tayong mahal sa buhay na binabawi, sumasa kabilang buhay, nalulungkot tayo, natural. Hindi natin gusto yan, lalo't mahal natin siya at mahal niya tayo. Pero huwag sobrang manimdim, huwag sobrang malungkot, at huwag sobrang magluksa kasi talagang yan ang appointment natin. Yan talaga ang naka-appoint sa atin that you are born and then you die physically. Ecclesiastes 7:2, it is better to go to a house of mourning than go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Mas mabuti pa daw pumupunta ka sa bahay na merong lamayan, merong luksa, kaysa sa merong handaan, kasi nakahanda ka na pag-iisipan mo at naihanda mo rin ang iyong loob sa darating na physical death. Kasi yan daw talaga ang nakatakda sa lahat. Kailangan daw seryosohin ito. Kailangan isipin at kailangan isa puso. Isa isip na yes, lahat ng ipinanganak ay pupunta sa kabilang buhay. Yan dapat ang attitude natin sa mga mahal natin sa buhay, that we cannot be really together on earth in this situation. Kaya kung mamahalin mo, mahalin mo na. Para pag sumakabilang buhay, wala kang pagsisisi. Kung magpapamahal ka, magpamahal ka na sa Kanya. Magpaalaga ka na para wala siyang pagsisisihan o ikaw man. Pag kami umaalis ng bahay, huwag kayong maghihiwalay na magkagalit kasi hindi mo alam kung makakabalik pa siya ng buhay. Pagka matutulog kayo, huwag kayong matulog na nagkakasamaan ng loob kasi hindi mo alam kung magigising pa siya o ikaw kinabukasan. Hindi natin alam. Ang alam lang natin, ang lahat ay kagraduate. Ang lahat ay sasakabilang buhay. Kaya dapat nakahanda ang ating loob. Wala tayong utang na hindi natin binabayaran agad para wala tayong pagsisihan. At nagpapatawa din tayo sa kapwa natin agad-agad kasi hindi natin alam kung magkikita pa ulit tayo next hour, next day, next week na mga pare-parehong physically alive. Death is escape, an exit from earthly troubles and pain. Dapat din natin yung maisip. Lalo ko ang tao ay nagdurusa sa sobrang malalang sakit o napakahirap ng kanyang kalagayan o mapupunta siya sa panganib sa sobrang hirap, death daw could be an exit from earthly troubles and pain. Job 3:20-21. Why is light given to those in misery and life to the bitter of soul? To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure. At marami tayong alam, nababalitaan, at marami nadidinig ng mga kwento tungkol sa mga taong sobrang dumaranas ng hirap, lalo sakit ng katawan, mga malalalang mga sakit, na talagang minamabuti pa nila na kunin na sila ng Panginoon, sumakabilang buhay na, kaysa patuloy na mahirapan at masaktan. At kung minsan, pati yung mga nag-aalaga, nagmamahal sa buhay, sa awa doon sa nahihirapan, sila man, nire-release na nila, pinapawala na nila yung tao para kung gusto nang kunin ng Panginoon Diyos ay walang resistance, walang mga negative feelings tayo, kundi you release unto God those who really suffer. Job 7:15, pag sobrang hirap ng kalagayan, sabi, so that I prefer strangling and death rather than this body of mine. Dalangin natin na wala sa ating umabot sa ganoon na sobrang nahihirapan, na mamatamisin pang sumakabilang buhay na lang. Pero kung dumarating yung sobrang hirap at ang talagang tunay na lang niyang exit from pain, from difficulty and hardship, yung sumakabilang buhay, that too should be a welcome development, a welcome exit. Kasi hindi naman talaga mamamatay yung tao completely. Naghihiwalay lang yung katawan at espiritu at pareho yun na magkakaroon na naman ng panibagong uri ng buhay. Death is escape, exit
from earthly troubles and pain, especially for the godly, for the very righteous. Merong mga sobrang napakabuti nila at marahil ay napakamahal talaga sila ng Diyos na kesa hayaan na masuong sa hindi maiiwasang pagdurusa ay minamabuti pang kunin na lang at sumakabilang buhay. Isaiah 57:1, "The righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil." Merong mga kinukuha para iligtas sila sa higit lalong napakalaking kapahamakan, hirap, pagdurusa. Blessing yun pagka ganon. Mahirap lang makita na blessing kung hindi malayo ang iyong pananaw, kung hindi mo naiintindihan ang punot dulo ng mga bagay, at hindi mo naman alam kung saan pala naligtas yung tao na kaya siya naligtas ay dahil siya ay kinuha na. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ating sarili, higit lalo tayong mahal ng Diyos. Kaya kung meron siyang pasya na kunin ng sino man, mahal natin sa buhay o tayo, tanggapin ng maluwag sa loob. Natural lang na malungkot, natural lang na kung minsan ay umiyak at magluksa up to a point, pero dapat hindi yun sagad kasi alam nating ang Diyos ang may kontrol sa lahat-lahat. Isaiah 57:2, "Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death." So sa mga upright, sa mga matuwid, sa mga tamang-tamang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maaring isang uri ng napakalalim na kapahingahan yung sila ay sumakabilang buhay. Death is passage to eternal life. Kung ito lang naiintindihan ng lahat, dinidibdib, at hindi tayo nagpapadala sa pananakot ng relihiyon, dapat hindi ganun kalaki ang pag-iwas at takot natin sa kamatayan. John 11:25, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die." So, pwedeng mamatay ang iyong katawan, pero ang iyong espiritu ay patuloy na mabubuhay kasi si Jesus ay nabuhay na muli at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ecclesiastes 12:7, "And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it." Tulad ng binasa na natin kanina, na ang espiritu sa oras ng kamatayan ay bumabalik sa Diyos. Hindi siya napapahamak, hindi siya nabubulid, hindi siya natatapon tulad ng panakot ng marami. Galing sa Diyos, natural babalik siya sa Diyos. Alangan naman yung galing sa Diyos ay mapatapon kung saan-saan na lamang. Pag-isipan natin yan. Pagbulay-bulayan. 2 Corinthians 5:8, "We are confident, yes, well pleased, rather than to be absent from the body and to be present with the Lord." Napakalinaw ng sinasabi nitong 2 Corinthians 5:8. Pag absent ka na sa body, present ka na sa Lord. Pag lagot ng iyong hininga, pag iyong humiwalay na ang espiritu sa iyong katawan, nandun na siya sa Panginoon, yung espiritu mo, at yung katawan mo naman, babalik sa lupa. May tinatawag na quantum teleportation sa quantum physics. It is a process in which quantum information, like the exact state of an atom or photon, can be transmitted, exactly in principle, from one location to another with the help of classical communication and quantum entanglement between the sending and the receiving location. The process is done by entangling the particles of one object from the sending location and then recreates the object in the receiving location. Since entanglement allows you to affect both parties by just affecting its pair, you can recreate the entangled object to another location where it will be teleported to. This process requires that the original object be destroyed from the initial location and simultaneously recreated in the desired location. Yan ang sinasabi ng quantum physics. Sana naintindihan natin. Kung hindi naman, hayain na.
Ang sinasabi lang noon, ang equivalent in spirituality, it is like dying here and being alive sa kabilang buhay. Lumipat lang. At hindi pwedeng lumipat patungo ron kung hindi siya mawawala dito. So, kailangan mangyari ang kamatayan para magkaroon ng buhay sa kabilang buhay, ng buhay na walang hanggan. How do you face death? Or how do you die another day? Live every day. Die once, but live every day. Minsan lang naman namamatay ang tao eh. Pero dapat lahat ng araw na hindi siya namamatay, dapat siya mabuhay. Yung buhay na buhay at mag-enjoy sa buhay. Hindi yung buhay na buhay ka, ang iniisip mo, kamatayan. Ang laman ng utak mo, kamatayan. Ang kinakatakutan mo, kamatayan. Sayang yung araw na to para ka mabuhay kung inubos mo sa issue ng kamatayan. So get and have a life. Mahalaga na buhay ka. Maranasan mong ma-enjoy mga kulay ng mundo, mga amoy ng mundo, lalo siyempre yung mababango. No? Makita mo yung mga lasa ng mundo, malasap mo ang inilaan ng Panginoon. God made us, created our bodies to be very, very sensual, very sensuous. So huwag kang mag-guilty pag sensual ka, kasi Diyos ang naglikha, ang lumikha, ang nag-design ng ating buong pagkatao. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, ang gusto ni Jesus, ang buhay natin talagang buhay na buhay. Masigla, nararanasan natin ang lahat ng mga tama at magagandang bagay. Sabi niya, ang kalaban, dumating lang yan para kayo nakawan, patayin, sirain. Pero ako, ang gusto ko para sa inyo, buhay. Buhay na punong-puno, masaya, masigla, makulay. So, how do you face death? Enjoy your life. Para pagkatapos na yung buhay na ito, wala kang pagsisisi, hindi bitin, hindi kulang. How do you face death? Minimize pain, so you don't die many times, but only once. How do you face death? Maximize pleasure. Para bawat araw na buhay ay sulit, at kung nagwakas na ang buhay na ito, eh di nagwakas, pero na-maximize mo na yung pleasure na inilaan sa iyo ng Diyos. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Punong-puno ng magandang plano ang Diyos para sa ating buhay. Pero kung minsan, yung religion na nagtuturo sa atin na magdusa, magtiis, gutumin ng sarili, lagi na lang magtimpi, kahit na hindi naman masama yung gustong gawin, lagi na lang magsakripisyo, hindi yan ang hinihingi ng Diyos. Minsan, religion lang ang humihingi nun. Pero ang kalooban ng Diyos para sa atin is to have a full, beautiful, meaningful life. That's the way to die, by living well. Because when you have lived well, then come death if it should come. Total, hindi naman niya naiiwasan at nakatakda sa lahat. Pero wala kang pagsisisi at pagsisisihan. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa buong mundo, pero pinakamasipag, ang daming ginawa, deserving niyang maging happy at mag-enjoy ng pleasures. Sabi niya, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for my toil. Si Solomon, naubod ng sipag sa kanyang buhay, napakaraming project, napakaraming ginawa, napakatalino, ay nag-enjoy sa buhay. Ang matatalino, mag-e-enjoy sa buhay. Kasi ang buhay ay regalo ng Diyos at ang enjoyment ay kalooban ng Diyos. Sinabi na natin, maximize pleasure, minimize pain. How else do you face death? By having a good life. Do the most good. Yan din ang ibig sabihin ng good life. Hindi lang yung para sa sarili mo yung good, kundi para rin sa kapwa. Sa abot ng iyong makakaya, lagi kang gumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo sa mga kawawa, sa mga maralita, sa mga api, sa mga gutom at uhaw, sa mga nagiginaw, sa mga kinakapos. Do the most good. That's how you face death. So that when death comes, you know that you have done the maximum good that you could do within your power. You will go and face your God. You will face your Maker.
with a very, very glad heart. Psalm 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. So when you turn from evil and do good, when you seek peace, you are ready for death anytime. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And that time could be earthly time or heavenly time. In any or in both cases, doing good will reap a very good harvest. And when you have done all this, you minimized pain, maximized pleasure, did the most good, and when you are called by God, then meet your Maker. Amos 4:12, prepare to meet your God. At yung pagpe-prepare na yan, hindi lang puro religious activity, religious sacrifice, kundi enjoyan mo ang buhay na ipinahiram sa'yo, magpa-enjoy ka rin sa kapwa, maging mabuti ka, at yan ang paghahanda mo to meet your God. Ipagsusulit mo na yung mga ibinigay niya sa'yo, sumulit, na parami mo, parang yung parable of the talents. Yung ibinigay sa'yo, tumubo, itinanim mo, namunga. So, yung ibinigay sa iyo ng Diyos na talent, tumubo, namunga. Ang ibinigay sa iyo, ipinahiram na oras, na-enjoy mo, na-enjoy ng iba, nakagawa ka ng maximum good, then you can meet your Maker anytime. And if I go and prepare a place for you, sabi ni Jesus, I will come back and take you to be with me so that you also will be where I am. So, nakahanda si Jesus na tayo tanggapin. Pagka nalagot ang ating hininga, instantly, nandun na tayo sa presence ng Diyos. What's the worry? Malulungkot lang yung mga naulila, yung mga naiwan dahil mamimiss yung pumunta sa kabilang buhay. Pero yung pumunta sa kabilang buhay, sa sarap ng kasama ang Panginoon, sa ligaya sa kabilang buhay, siguro hindi niya mamimiss yung earthly life kung saan napakaraming problema at napakaraming misery. So, ang totoo nun, kung nalulungkot tayo pag merong sumakabilang buhay, nalulungkot tayo para sa ating sarili, hindi para sa Kanya. At ang maganda, ang mabuti, pag meron tayong mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon, luwagan natin ang ating dibdib, i-release natin yung tao, yung espiritu niya to God, para maluwag ang lahat, para magaan sa lahat. Unless you are clearly, loudly, inescapably being called to die today, live. Live muna. Mabuhay. Do not be preoccupied with death. Die another day. You have only one day to die out of the many days that God gives you. And in all those other days that you are not dying, live. Get a life, have a life, and give life to everyone that you could give to. Huwag magmukmok. Huwag ubusin ang pagkakataon na sana ay sumasaya, nagpapasaya sa pag-iisip ng ganitong mga bagay. Isulit ang buhay. At pag dumating na yung oras na tayo tinatawag para gumraduate, tanggapin ng maluwag kung tayo yung tinatawag, at yung mahal natin sa buhay kung siya ang tinatawag, tanggapin din natin ng maluwag and release to the Lord the people, the spirit of the people that He is calling to go back to Him. Natural lang na malungkot pag may isawa sa kabilang buhay. Pero pag naaalala natin ang mga ganitong bagay, tiyak na mababawasan ang ating lungkot. Baka magkaroon pa nga tayo ng spiritual joy. Lalo na kung yung taong tinawag ng Panginoon na umuwi na sa Kanya ay hinango sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan, hinango mula sa hirap, hinango sa pagdurusa. Let us live as long as God gives us life. And when the Lord calls us, let us heed the call and meet our Maker. God bless us all. Paano magkaroon
ng eternal life. How to go to heaven. Yang heaven, yan ang best-selling franchised product and service of many religions. Yan ang selling point. The issue of going to heaven is a source of hope, and the issue of not being able to go to heaven is a cause of fear. Napakaraming iba-ibang reseta kung paano nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung kani-kaninong salita ang pinakikinggan at ipinapangaral, at yung kung kani-kaninong salita na yon ay ini-interpret pa ng kung sino-sino, na kadalasan ang layo-layo na sa turo ni Jesus, ang pinaniniwalaan ng mga taong paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo naman sa pagdaan ng panahon ay patuloy na binabalikan talaga yung turo ni Jesus, words of Jesus, dahil natakpan na, natabunan, nalagyan ng mga katakot-takot na sapot ng mga doktrina ng iba-ibang mga grupo-grupo. Ano ang turo ni Jesus? Yun ang dapat alamin ng mga Kristiyano. How to have eternal life according to Jesus, not according to anyone else. Salamat, Panginoon, dahil may buhay na walang hanggan at may daan tungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy niyo pong papagliwanagin ang aming isip, ipaliwanag, ituro sa amin ang pamamaraan ni Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, na papaglinawin ang aming pag-iisip, mapili, masala ang mga galing sa katuruan mismo ng iyong anak na si Jesus. Maunawa namin ito, maipamuhay at pakinabangan. Salamat. Kayo po ang mangusap. Ama, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Luke 10:25-37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" It's a top issue. At itutuloy natin maya-maya ang sagot ni Jesus. Elsewhere, Jesus taught in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Nandito na sa John 3:16 yung buong katuruan kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat huwag nang dagdagan, bawasan at paguluhin. And the most important words in this verse are love, gave, believe, not perish, eternal life. Said another way, God sent Jesus, the Word, and the Word is the idea. So God sent the idea, and the idea is the teaching of Jesus, and the teaching of Jesus is none other than love as the way to eternal life. So God sent Jesus as the way to eternal life. God sent love as the way to eternal life. John 1:12, "To all who did receive Him," meaning Jesus, "and receiving His love, to those who believed in His name," meaning in His teaching, He gave the right to become children of God and therefore to have eternal life. The Word, the idea of Jesusness, passing through the door and portal of love. Siyempre, yung korteng pusong love, ano lang yung symbol, kasi yan ang nakasanayan natin. But the Word, the idea, the Son of God that became flesh, passed through the door of love into the world. Kaya makikita natin na si Jesus ay isinilang, He went into the world, and the reason and the method is also love, the door of love. The Son of God becomes Jesus the man and makes His dwelling among us.
Then Jesus, the Word, comes from heaven to the world through the door, the stargate of love. Kung bibigyan natin ng illustration, yung kalayo-layo ang eternal spaces and time went into earth as flesh through the door, the portal, the idea of love. God sent Jesus to the world to be humanity's door to eternal life. So Jesus becomes the door. God sent Jesus, the teaching of Jesus and love, as portal to eternity. Makararating ka doon sa kaluwalhatian, sa walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang daan, at si Jesus ay personification of love. Therefore, the door, the portal, the stargate is love. Jesus takes love believers with him to eternal life. Many people did not know the way. Many people did not know love as the way to eternal life. God sent Jesus to teach that way. So enter heaven through the Jesus way, through the way of Jesus, through love. There is something about love that is so mysterious and powerful. And love is energy. Love is vibration. And when you vibrate in love, you vibrate with the universe. You vibrate into eternity. Dapat maintindihan yon from that point of view. Hindi lang yung love na romantic love. Hindi lang yung love na pang mag-asawa, mga magkasintahan. Yung pagmamahal. Tunay na pagmamahal vibrates. And you vibrate with the universe, with God. Because God is love. And when you vibrate with the vibration of God, of course, you have eternal life. Luke 10:25-37, yung nakaraan nating binabasa kanina. What must I do to inherit eternal life? Pinakamahalagang tanong ng nabubuhay pa lang dito sa katawang lupa. Sumagot si Jesus, what is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. A direct quote from Leviticus 19:18. So sabi ni Jesus, ano ba ang nakasulat kung paano ka magkakaroon ng eternal life? Alam naman nung nagtanong, sabi niya, love God and love your neighbor. Yun po, para magkaroon ng eternal life. This is the universal law. It means love God and your neighbor as yourself. This is not the local Jewish legal and ritual law. Nung sinabi ni Jesus, ano ba sinasabi ng law? Anong nakasulat? Ang pinag-uusapan doon, yung way to eternal life. And that law is the universal law of love, not the legal, ritualistic, busisi laws of Israel for their daily, religious, and social life. Hindi yun ang way to eternal life. The universal law of creation, which is love. At sabi ni Jesus, you have answered correctly. Jesus replied, do this, love, and you will live. Love, and you will be saved from death. Sabi mismo ni Jesus. Love, and you have eternal life. Sabi naman ni Peter, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Which means believe in love, because love is the message of Jesus, and you will be saved from damnation, and of course you will have eternal life. Matthew 22:37-40, Jesus replied, love God and your neighbor. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ang dami kasing commandments, nakakalito na, hindi mo naman masunod-sunod lahat, lalo yung mga detalye niyan. Sabi ni Jesus, huwag kayong malito, love God, love others. Yan ang kahulugan ng law. Tapos yung iba, just to fulfill the law, just to follow and implement the law, they become unloving, they become cruel. They go to religious wars, they stone to death,
mga people who don't obey their religious laws, hindi na naging loving ang paggamit sa law, nagamit pa to unlove, to hate. Loving, according to Jesus, is fulfilling all the universal law, not the detailed religious laws of ancient Israel, the law of love. Loving means righteousness. Loving is counted as righteousness. Those who love are counted by God as righteous. Hindi yung nakakasunod sa mga butingting na mga batas ng ancient Israel. Ang nagmamahal ay sumusunod sa Diyos at ibinibilang, itinuturing na righteous. Therefore, loving equals eternal life. Gusto magpalusot pa nitong nagtanong kasi obviously hindi siya loving Sabi ni Jesus, paano ba nagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong niya kay Jesus. Ang inaasahan niya siguro sagot, well, obey all the laws of Israel, do this, don't do that, don't do this, don't do that, and you will be having eternal life. Kaya sabi ni Jesus, love. Verse 29. But he wanted to justify himself for not being all loving, we suppose. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Kasi sabi ni Jesus, love your neighbor and you will have eternal life. Sino naman po ang neighbor ko? Of course, ang tanong niya, sino ang qualified na mahalin ko? Para magkaroon siya ng excuse para maraming hindi mahalin. In reply, Jesus said, and Jesus replied with a story. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. May priest, religious leader. Nung makita niyang madadaanan niya yung nakahandusay na biktima, tumawid siya sa kabila at doon siya dumaan para huwag niyang kailanganing harapin at tulungan. So too, a Levite, a very highly regarded religious persona, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Niligtang-ligtangan at iniwas-iwasan nila talaga itong nakahandusay na half-dead. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Naawa yung Samaritan, mga outcast sila, kinoconsider na marurumi. Siya yung naawa. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Precious commodities, oil and wine, pinakamahal yan. Yun ang kanyang ibinuhos sa sugat. Kasi disinfectant yan At nakakasoothe, is a balm. The Samaritan, a non-neighbor, loved. The religious leaders did not. The love of this Samaritan was practical. It was clinical love. It was not sectarian religion, not doctrine, hindi ko ano-anong mga love na interpretation ng mga religions, plain, streetwise kind of love. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So dinala pa niya sa isang tuluyan, sa isang inn, sa isang mini hotel. Kinuha niya ng kwarto, pinalinis niya, inasikaso at ibinilin pa niya doon sa innkeeper. Alagaan mo siya, kakainin mo at babalikan ko. Kung pagbalik ko, kulang pa itong mga iniwan ko sa iyong pondo, re-refund pa kita. Alagaan mo. Nagtanong ngayon si Jesus, which of these 3 do you think was a neighbor? The priest? The Levite? Or this outsider, downtrodden, maliit ang tingin na Samaritan? In other words, who loved his neighbor? And the question really is not who loved his neighbor, but who has eternal life then? Because di ba sabi ni Jesus, those who love will have eternal life? So sino sa tatlong yan ang may eternal life? Yung dalawang religious leaders o itong
hindi man lang religious leader, hindi man lang religious, considered pa as an outsider. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus says, loving, helping others is the way to eternal life. Hindi ito emotion, kundi action. Pansinin natin, mga kapatid, walang binanggit si Jesus na religion, na religious act. Hindi niya sinabi, ang nagpabinyag sa tamang paraan ang magkakaroon ng eternal life. Ang sumali sa ganitong sekta ang magkakaroon ng eternal life. Ang nagsusuot ng ganitong kahabang palda ang magkakaroon ng eternal life. Ang ganito ang haircut ang magkakaroon ng eternal life. Sabi, yung tumulong, siya ang may eternal life. Para kay Jesus, that is high religion. Act of love. Minus the sectarian label. James 1:27 echoes the same powerful truth. Sabi niya, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. Hindi sinabing mag-ayuno ka hanggang maging kalansay, no. Hindi sinabing huwag kang kakain ng ganito, itong kakainin mo. Kailangan huwag kang ganito at ganon. Dapat meron kang ganitong observation ng Sabat at bla bla bla. Walang ganon sinabi si James. Na-echo lang ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, alam niyo kung anong high religion? Nakatanggap-tanggap at kapuri-puri sa Panginoong Ama sa Langit, dalisay, at walang bahid to help the weak and the needy. To love. Hindi man-made doctrines na kung ano-ano. Hindi religious memberships. Walang brand ang spiritual movement and community na sinimulan ni Jesus. Later lang dumating yung mga brands at nagyera-gyera. The brands, sects, congregations incorporated and appeared much later. And of course, once they appeared, Guerra Mundial, mostly claiming to be the one true church and demonizing all other competitors. Kaya nagkagulo. To love is not religious debates and quarrels or wars. It's not rituals or activities. It's not even sacrifices. In fact, God is not delighted with sacrifices. Ano ang tunay daw na paraan para makarating sa buhay na walang hanggan? Ano ang tunay na daan ni Jesus? Itinuro ng Ama sa pamamagitan ni Jesus kasi yung mga tao kahit religious sila, hindi nila alam o nalimutan. Kaya kinailangan pang ipadala si Jesus. Sa Matthew 25, 34-40, sa pagtutuloy ng mga binabasa natin kanina, nung sinabi ni Jesus na eto ang mga maliligtas para silang mga tupa na may mga kambing dyan, yung mga tupa dito, ligtas, yung mga kambing dyan, hindi. Of course, that's only an illustration. Hindi naman yung mga kambing at tupa ang tunay na issue dyan. Then the king will say to those on his right, hinati daw kasi ng king yung mga tao. Isang grupo sa left, isang grupo sa right. Of course, it's an oversimplification, an example. Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom, meaning eternal life, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Long before corporate religions, ibig sabihin, meron ng nakahandang paraan ng pagpunta sa kingdom. Kasi prepared before the foundations of the world. Religions came much, much later, claiming to be the way to God. E paano nung wala pa sila? Walang way? At sabi ni Jesus, hali kayo, tanggapin ninyo ang inyong gantimpala, buhay na walang hanggan. Bakit po? Ano po nagawa namin? Hindi naman kami sumali sa mga sekta. Hindi naman kami sumali sa ganitong religion. Hindi kami nagritual. Ano po? For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Outsider ako, puwera, pero sinali nyo. I needed clothes, and you clothed me. I was sick,
And you looked after me. Tulad nung Samaritan. I was in prison, and you came to visit me. Ibig sabihin ni Jesus, take your inheritance, eternal life, because you loved me by loving others. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, anumang doktrina ang ipagpatong-patungin ninyo, the greatest is love. The way, the method, the truth, the teaching, the love of Jesus is the way to eternal life. Huwag malito. 1 John 4:7-8, let us love one another, for love comes from God. And if it comes from God, it is what will go back to God. Love comes from God, therefore love will go back to God. Sumakay ka sa tide of love to go back to love and to God. Everyone who loves has been born of God or born again. Everyone who loves has been born of love, of God. Paano po yan? Hindi naman ako umattend sa rally sa Luneta para itaas ang kamay ko, para tumanggap. Nagmamahal ka ba? Umiibig ka ba? Tumutulong ka ba? Opo. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ng 1 John 4:7-8? If you love, you have been born of God. Hindi mo kailangan sumali. Alam niyo yung mga nagpapataas, maganda naman. Kung ipapaliwanag ko ano yung ginagawa. Pero yung nagtaas ka lang, akala mo anak ka na ng Diyos. Yumuko ka lang at umusal ng mga dasal-dasal, repeat after me, akala mo anak ka na ng Diyos. Maganda kung naiintindihan ang ibig sabihin ng dasal. Pero kung akala mo dahil lang nagdasal ka o nagtaas ka ng kamay o dumalo ka, naging anak ka na ng Diyos, abay mag-isip-isip ka. Ang mga religions kasi, gusto nila yung magtataas ka ng kamay, uusal ka ng dasal, mag-fill up ka ng form, para maging member ka nila. Ganun lang yun. Para may ownership of you. Siyempre, kung ituturo mo na magiging anak ka ng Diyos, sa pag-ibig lamang, hindi ka naman sumali sa amin, hindi ka umattend, hindi ka magiging amin. Wala kaming claim sa yung tithes and offering. Kaya kailangan may procedure, may paraan na alam mong sa amin ka na born again, sa amin ka naligtas, para dito ka tumanaw ng utang na loob at dito ka magdala ng offering. Yun lang yun. Pero ang totoong turo ni Jesus, ni James, ni Peter, pag nagmamahal ka, na patunay yun na anak ka nga ng Diyos. Kahit hindi ka member ng anumang sekta. Whoever does not love, does not know God, and therefore does not have eternal life. Because God is love. Kung mapapasali ka pa sa mga religion, hindi loving, self-righteous, judgmental, mahilig magpuwera, mahilig magpahiya ng mga makasalanan, nasan yung love? Do not unlove, do not hate, do not hurt one another in the name of God. Kasi religious war ang mangyayari dyan. Do not be cruel to others for the sake of religion, for the sake of doctrine. Siyempre, kailangan umaalingaw mo yung doctrine. Doctrine, dapat ganon, no? Pero ang point, anong doctrine ang babangga sa love? It is love that is a sign that you're a child of God. It is a love that comes from God, and it is a love that brings you back to God. So, huwag maging overly loyal to any doctrine that is unloving in application. Yung puro religious purity, tanggalin natin yung mga makasalanan, batuhin natin sila, ipuwera natin sila. Turo ba yun ni Jesus? Yun ang babatuhin babae. Nahuli na sa akto, may verse pa silang pang-justify ng batuhan. Hindi naman pinabato ni Jesus eh. Labing bang mambato? Proverbs 12:28, in the way of righteousness, and by now we know that righteousness means loving, there is life. Along that path is immortality. You want immortality? Go the way of righteousness. Be loving, because that is counted as the righteousness. Kaya sa Luke 10:25, what must I do to inherit eternal life? He answered, love the Lord your God and love your neighbor as yourself.
Do this, and you will live. You will have eternal life. Kaya, mga kapatid, syempre, love na lang. Sabihin nyo nga, love na lang with feelings. 1, 2, 3. Feelings na ba yun? Once more. Ayan, love na lang. Sino naman ang tinitingnan nyo habang sinasabi nyo yan? Baka sa pitaka nakatingin. Do a good Samaritan. Yan ang walang mali na doktrina. Nagsasabunutan ng mga tao kung anong tamang doktrina ng baptism, kung anong dapat tinapay ang kainin sa Eucharist, kung anong kakantahin, mabagal ba o mabilis. Hindi nyo na yan malulutas. Kaya, ano ang sagot? Wow, pass sa test, oh. Taas ang komprehensyon ng kongregasyong ito. Love na lang. Kasi wala doon mistake. Help a victim of unlove. Any unlove. O marami dyan, mga wives sa kulang sa pag-ibig ng asawa, mahalin nyo as kapatid. Huwag naman bilang kapalit ng kanyang asawa. Di ba? Mahalin nyo siya as anak, as nanay. Cure a wounded, bleeding, hurting someone. Do that, and you have eternal life. Siyempre, magagalit sa akin lahat ng mga sekta na nagtuturo ng iba. Dahil, turo naman niya ni Jesus. Awayin nila si Jesus. Ako naman dito, isa lang hamak na taga-repeat na sinasabi ni Jesus. Clothe a naked, cold someone. Alam niyo, maraming nakedness. Yung tinatanggalan mo ng dangal, hinihiya mo. Nakedness yun. So, bigyan mo siya ng dangal, ng pahalaga. Binibihisan mo. Huwag maghubad. Huwag magpahiya ng kapwa. Baligtad eh. Feed a hungry, thirsty someone. Maybe it's hunger for food. Maybe it's hunger for attention. Maybe it is hunger for understanding. For forgiveness. For care. Maaring namamalimos lang siya ng konting oras kasi kailangan niya ng kausap. Feed a hungry, thirsty someone. And of course, the most basic level is literal food and literal drink. Hindi lang tayo dapat may involved sa self-serving, inward church activities. Yung umattend ka talaga, nagwo-worship ng mga 3 oras, pagod ka, high na high ka, tapos uwian na. Wala ka man lang pinakain kahit na peanut butter sandwich sa daan, tapos high na high ka dyan. Ano, yan na yun. Pinasaya mo lang ang sarili mo. Marami magwo-worship, emotional tripping. Talagang dapat pigmak ng luha, gumugulong sa sahig, ganyan. Blessed na blessed ako. Tapos, ang dami dinadaan ng pulubi, wala mo lang iabot kahit white rabbit. Anong worship yun? Kasi nalibang na tayo na akala natin yun na. Dapat ang ginagawa lahat nasa bubong dingding ng simbahan. Siyempre, para controlled ka ng church, dapat lahat nasa loob. Pero nasa labas ang tunay na service. Anong saysay ng asin? Nasama-sama lang yung asin sa loob ng lalagyan. Kailangan lumalabas ka para bigyan ng lasa, pigilin ng pagkabulok ng maraming bagay. Help others to survive. Makatawid. Maraming tao kailangan nila makatawid eh. Hindi mo silang kailangan pakainin ng 1 taon. Yung patawirin mo lang sa gutom ngayon, pakainin mo lang. Mamaya, makakagawa na yan ng paraan. Kailangan lang makatawid. Yung lungkot na lungkot lang, kailangan lang niya makatawid. Konting kausap. Alam nyo, one of the saddest funeral services I ever do, kung nagpakamatay yung yumao. Sad. Wala ka ma-inventong comforting words para sa mga namatayan. At marami, mga nagsisisi, naku, magpapakamatay na pala siya. Kung alam ko lang, kinausap ko sana. Busy kasi ako kanina. Hindi naman talaga natin. Alam ko sino nagbabalak tumalon. Pag nalang tumalon na, tsaka mo malalaman. Pero ba't maabangan pa yung dumating yun? Help others to survive, makatawid, kahit oras lang, kahit sandali. Bigyan ng panahon, bigyan ng pansin. Kasi yun namang ating mga moments of extreme sadness to the point that we become temporarily insane, saglit lang yun eh. Mapakain mo lang, mapansin mo, makakatawid na. Help others to live full lives. Kung may kakayanan ka na magbigay sa mga tao ng pansimulang negosyo, kahit maliit, para sila umunlad, hindi yung laging aasa sa'yo. May kakayanan ka na magbigay ng chances, opportunities, magpaaral,
Kung di mo man pag-aralin ng isang buong kurso, kahit isang semestre, mabigyan mo ng tulong. Pangtawid. Yung susunod. Saka na yun. Yun ang love. Yun ang gusto ni Jesus. At yun ang ginawa niya. Sa buong ministry niya, ang dami niya itinatawid. May karamdaman, papagalingin. Sabi nga nila, may isang babae that had 7 demons na pinalayas ni Jesus. Well, it could be literal demons, but I like to believe those are 7 psychiatric demons. Siguro, depressed, sad, hopeless, nagkakaroon mga panic attacks, nagkakaroon ng anxiety, kung ano-ano. Pero dahil sa pagtanggap ni Jesus, sa pag-ibig niya, naitawid at sinabi, napalayas ang 7 demonyo. Hindi naman kailangan yung mga demonyo yun, may pakpak na itim at may hawak na malaking tinidor. Kasi maraming inner demons na gumugulo sa atin. Ang kailangan ng tao, pagmamahal, pag-ibig, pagtanggap, hindi sermon, hindi paghusga. Ang kailangan niya, yung ginagawa ni Jesus, pag-ibig. Yan ang pandemic. Ang tunay na pandemic is lovelessness. At napakarami, zombie, buhay ang katawan, pero patay ang espiritu because of lack of love, lack of happiness, lack of joy, lack of peace. Kaya sabi ni Lord, I'll give you rest, I'll give you peace. Yan ang mga pangako niya. Hindi condemnation, hindi kung ano-ano mga sacrifices ang hinihingi niya. Magpahinga kayo. Sabi niya, I came to give you rest. Jesus, the Word, the idea of love, came from eternity, from God. Came to this world for His mission of love, and after completing His tour of duty, returned to eternity, to the Father. Do the same. You and your spirit came from God, from eternity. You were sent to this world for a picnic, an excursion to the earthly garden. You were sent to this world for a mission of love and also personal recreation. Do that. So John 14, 1-27, my Father's house, sabi ni Jesus, has many rooms. I am going there to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In other words, no one comes to the Father except through me, the door, except through the door of love. Whoever believes in me will do the works I have been doing. So works na naman, works of love. Balik-balik dun sa Jesus. Walang nakakalito. At sabi niya, if you love me, keep my commands. And that is the command. Love. Sabi niya, I'll give you one command. Love. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. So ang mga tao, parang nalulungkot dahil sabi niya, Jesus, ako pupunta na sa Father. Sabi niya, pero kayo malungkot. I will ask the Father to send you the Holy Spirit. At katumbas na rin nun yung nandyan ako. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. Pero meron niyang parenthetic expression, because I love, so you also should love. Therefore, because I live, you will also live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. When? What day? When Jesus sends the Spirit of truth, the advocate. Whoever has my commands and keeps them, and what's the command? Love, is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. And Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Yung mga iba, walang ginawa kundi abangan ang langit.
na pumunta sila dun sa langit. Of course, marami kasing symbolism yung travel to eternity. Pero sabi rin ni Jesus, I and the Father will be with you. Huwag kayong mag-worry, kami pupunta sa inyo. Kaya sabi niya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Anyone who does not love me will not obey my teaching, will not love. Anyone who insists on the unloving law, on the unloving justice, sabi niya, they don't really believe in me. Kaya nakakalungkot ang dami nagtumatawag sa sarili nila Christian, pero actually, hindi si Christ ang sinusunod, Pharisees. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Anong ipapaalala? Yung sabi ni Jesus, hindi yung sabi ng iba. Kaya ang dapat alalahanin, gunitain, balik-balikan, yung sabi ni Jesus. At sa Acts 2, verses 1 and so on, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Natupad na sa Acts chapter 2 ang sinabi ni Jesus, I will send you the Comforter. I will send you the Advocate. I will send you the one who will remind you of everything. Amazed and perplexed, the people ask one another, what does this mean? Bakit sila nag-i-speak in the tongues of the world and the languages of other cultures? Then Peter stood up, raised his voice, and addressed the crowd. This is what was spoken of by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Pag may nagtatanong, Pastor, last days na po ba ngayon? Iha, basahin mo yung Acts chapter 2. Doon pa lang last days na. Nagyari na yung dapat mangyari. Ano yon? Not the end of the world, but the end of the temple world. The end of the world of the law. Dahil dumating na ang world of love. World of grace. Ushered in by the presence of the Holy Spirit, most dramatically exhibited at Pentecost. Naganap na noon pa man sa Pentecost. Paano magkaroon ng eternal life? How to go back to heaven? Bakit back? Because our spirit came from God. When we die, the body returns to the ground and the spirit returns to God who gave it. How do you go back to God? Do your tour of duty. Live on this planet. Live your life. Live your earthly life to the fullest. That's what God wants. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Tapos ang gagawin ng maraming religious group, pangangayatin ka sa walang katapusang fasting. Ipagbabawal lahat ng ligaya at sarap. Meron pang nagpapahirap sa sarili. At sasabihin, sa langit ka na bumawi. No! Ang sabi ni Jesus, I came dito na, now na, that you might have life and have it to the full. Don't suspend your joys, your happiness, your pleasures, and very especially, your acts of love. Sabay-sabay lahat yan. Love others, sabi ni Jesus, as you love yourself. Therefore, you should also love yourself. So do this. Love and recreate. Recreate creation. Plant trees. Clean the environment. Do your artistic and creative endeavors because God creates, we recreate. Ang kinreate lang ng Diyos, do, re, mi, fa, sol, la, ti, di ba? Pero you recreate. You make all the compositions, all the music out of those notes. Because God gave you the power to recreate. Not to create. Siya lang ang nakikreate. But we recreate. We encourage people to blossom in their fields, in their talents, in their arts, because that is worship. When you develop your talent, you are worshiping the one who gave you the talent. Hindi lang confined sa religious activity ang worship. Pina-franchise kasi. Do all that, then return to God, to eternity, through the same way you came, through the same way Jesus came, through the way of love.
Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Alam nyo, itong mensahe natin, ito pagkahaba-haba. Kaya in-split ko into 2, mamaya ng second service yung part 2. Pwede na kayo sa part 1, pwede na rin yan. Pero kung gusto nyo, stay, meron tayong part 2. Pero ang paupuin nyo naman yung bagong darating kasi nakaupo na kayo ngayon eh. Love, di ba? Ano nga? Yun. Do the excursion from eternity to this world, then back to eternity. Huwag yung problemahin niya kamatayan. Problema yan ng Diyos. And God is not death. God is life. Jesus came to give eternal life. Ang atupagin ninyo ay yan. Then, meet again and return to your Maker. God bless us all.